Alam mo, Arlene, meron tayong bagong-bagong balita bago natin basahin yung text messages. Ito po galing po ito sa United Nations. Ito yung bagong World Risk Report. Ito yung nilalabas nila every year. Pinag-aaralin nila yung mga sakuna, mga trahedya sa 170 na mga bansa. No? Napakahaba po ng studies na ito. Pinag-aaralan nila yung mga disasters, natural disasters, man-made o hindi. At dito po sa kanilang study, nakalalabas lamang 5 bagay kanila natuklasan, Arlene. Ano? Natuklasan nila. Number 1, disasters and disaster risk are on the rise worldwide. So, tingnan mo nga naman. Roma, biglang nilindol kahapon. Myanmar, nilindol yung mga temples. No, ha? Number 2, there is no such thing as a natural disaster. Ano raw yun? Natural disaster. Oo. Karamihan daw ay man-made. Bumabalik sa atin. At tulad mga baha, diba yung mga ganon. Ha? Pangatlo, Pero ano yan, kailan lang yan? Yung itong mga recent, tawag nito, earthquake, yun ang gusto nilang sabihin. ito sinasabi nila, disasters are not natural per se. Disasters occurs when natural hazards hit a highly vulnerable society. Ibig sabihin, yung mga tao na hindi alam ang tungkol sa lindol, hindi alam ang tungkol sa mga tsunami, wala mga alerto, wala lahat. Hindi sila informed. Hindi prepared. Kaya na sinasabi nila, yan po, sabi nga, there is no, pag preparado ka, walang mamamatay doon sa inyo. Yan lang sinasabi nila. And then, ito, infrastructure daw is a key risk factor. Ibig sabihin, kailangan daw yung mga communication and transportation systems ay dapat maayos, high quality transportation infrastructures, roads and ganyan. Kaya para makaiwas ka sa disaster, dapat daw po infrastructure ay isang risk factor. Pang-apat, hindi lang ho infrastructure ang importante, dapat daw po i-maintain at i-manage correctly. Yan pong mga mitigating infrastructure para sa mga laban sa mga tsunami. And then number 5, kasama tayo Sinabi dito. i-manage, pero hindi sinabi how. Maintain and manage correctly. Hindi, kanya-kanya ng sistema yan. Depende Halimbawa, sa lugar. Pag Depende sa nagtayo lugar. ka na ng warning system na ganyan, baka mamaya nakawin ng mga tao. Patulad dun sa yung sa mga river warning na yan. Hinanakaw ng mga tao eh. Binibenta. Di ba yung lahar warning? Alam mo niya na. oo. Grabe talaga. At pang-5, ito na po, Southeast Asia, kasama ng Pilipinas, Central America, Oceania, and Southern Sahel. Ang sabi nila, ito raw po sa World Risk Report, ito raw ay meron daw higher disaster risk dahil sa high vulnerability sa earthquakes, storms, floods, droughts, and sea level rise. Yan po yung bagong report ng World Risk Index. Yan po. Lalabas ang mga pahayagan yan bukas pa. O ito naman tawag nito. Yung binanggit natin kanina medyo umuusad yung peace talk sa sa Norway O, naunahan na tayo eh. Oo, naunahan na, di ba? Naunahan tayo sa Colombia, di ba? Yung Park Rebels at saka yung Kaya parang nagmamadali sila ngayon. Hindi, pero hindi naman sila nagmamadali. Ang katotohanan nito, kaya mabilis, yung mga agreements na pinag-uusapan nila, yung napagkasunduan na nila, yung draft, napag-usapan yan in the last few years, dalawang magkasunod na administrasyon. Tapos, hindi natutuloy, bumabagsak. So, parang binalikan nila yung agreement na yun. At pare-pareho silang thunders doon. Okay. Kaya nagkaintindihan sila. Alam mo kung ano yung mga agreement na yon? Ito yung Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantee sa JASIG. At yung tinatawag na Joint, tawag nito, Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law. Yan ang mga ilan sa mga significant na napagkasunduan na sa ongoing peace talks pa rin sa Oslo, Norway. Yun. Na nag-boodle fight pa sila. Nag-boodle fight pa. Tapos pare-pareho sila nakaputi, nag-toss up pa. Alam mo, I'm sure niyan sa dulo, magkakantahan sila at magkakaraoke doon. At syempre, I'm very sure. mami, ang culmination yan sa Sunday. Diba? Sa pelikula. Konektado pala sa peace talks. Anyway, Sino magbabasa nito? Ayoko, ikaw na, Jake. si Dilima yung textbook case ng tinatawag ng mga psychiatrists na nymphomania. Eto na, dito na ko kontento pagdating sa sex. Kaya pa iba-iba mga kasex nito. May sintomas din si Chris ng sakit na ito. Naisip ba ni Dilima ang human rights ng mga pamilya ni Ronnie at Warren at Cesar? Sino yung Cesar? Yung si Warren din na yun eh. Nang agawin niya mga lalaki dito sa pamilya nila, paano na mga human rights sa mga asawa at anak ng mga lalaki dito? Dami niya nawasak ng mga pamilya. She is unfit to be a public official. Si Nympho de Lima ba na nagpupunan sa English nila Duterte? Kung
magsalita nga ng English si De Lima, hindi ko maintindihan kung anong klase ang accent niya, nag-invento siya sa bagong klase ng English. Ito siguro ang ang sagot dyan ni Chris ay Andy ng Manila. So talaga Andy ha, ginagamit mo kaming istasyon ha. O, huwag basahin lahat. Ito pa. Birthday wish daw ni De Lima sa magkakaroon siya ng love life. 57 na siya at inurungan. Ano ba yan? Nulungan na raw ng regla pero lumalandi pa rin. Sinabihan siyang immoral garutay kasi siya. Sabi ni Bubbles ng Caloocan. Alam nyo, yung love life, ano po yan lahat ng tao. Ageless. Kailangan po natin ng pag-ibig sa buhay natin. Alam mo, Ang pag-ibig ay hindi namimili ng edad. Kanina lang may nakita ko sa internet, sa Twitter. Huwag kayo maniniwala ha. Na. Ang babae, 81 years old. Ano? Ay, yung babae. Ano nga, 8 years old? In love siya. In love na in love sa kanya. Tanong mo ko ng edad. Ilan? Yung lalaki. Ilan taon? 18. Nakikissing pa. Asan, Jake? Ay, mamira ka. Mamaya, naano ko lang na mamaya. Talaga? 18 and 81, i-google mo. Google ko. And they are in Hanapin love mo with nga, each Rose. other. Oo. Si Jess Gonzalez ng Quezon City, kung may mga anti-extrajudicial killings advocates, dapat magkaisa na din ang mga anti-extra-judgmental human rights advocates. Uy, alam mo, nababasa mo ba ito? Ano yun? Meron na raw plot. Ilang araw na si Duterte? Ilang araw na si Duterte? 59. 59. Meron na raw plot to unseat him. Ang totoo niyan hindi pa nakakaupo, hindi pa nanunumpa May mga plano na kung paano paupuin si Lenny Robredo. Yun ang totoo po doon. Alam nyo, sa totoo lang, wag na ho kayong mag-ambisyon. Alam nyo kung bakit. Napagod na po ang tao sa ganyang mga Sa totoo ruta. lang, ito, advice ko na ho sa inyo ito, ha? Yung mga nagpaplano. Gusto niyo ba yung mga tokhang, lalo kung kayo yung mga oposisyonista? Ito by experience. Baka pagdating ng araw, inaakit na yung bahay ninyo. Hindi pwedeng tago-tago ng ganyan yan. At ang hanapin yung mga pambihira akong kalaban dito, hindi nyo kabisado ito. Si Madam Auring, hindi si Madam ano, Auring yung sinasabi, 80 kayo talaga. Mas makabubuting patapusin mo na yung term niya kaysa magbala ka pa. Ang sabi kasi nung iba, ito ang hinihintay kong sabihin nila. Ano? Na hindi ganun kalala na ang problema ng droga. Diba? Walang nagsasabi naman doon sa mga Baka naman yung anarkiya sa mga bumabanat. sa mga drug Yun ang syndicates. sinasabi ko kanina. Merong kaguluhan, merong patayan nga, Yung mga drug at syndicates merong nabulabog. drug syndicates and protectors. Sindikato ang nabulabog. Ang mga sindikatong yan ay hindi mamamayagpag ng napakatagal na panahon kung walang protectors. So, isipin, Ang nag-aanarkiya, yung mga tinamaan. protector, dahil nawala yung kanilang regular. Di ba sinabi, takot na kami. Sabi ni Dilo, nakakatakot naman. Excuse me po, ang takot po yung mga involved sa drugs. Ito pa. Kung hindi ka involved sa drugs, ba't ka matatakot? Magandang umaga, Sir Jake, Ma'am Arlene. 30 years as mayor and Bato as his verdugo, parang pampalipas oras at nakaka-addict talaga ang mag-order pumatay ng tao, lalo na buong Pilipinas ang saklaw. Sabi nga ni Bato sa Senate hearing, kung ihinto ang operation, sabi niya, tuloy-tuloy po ang mga pagpatali dahil binigyan lang kami ng presidente ng 3 to 6 na buwan, sabi ni Ses ng Laguna. Boss Jake, sabi niya gano'n, and dapat lang harapin ni Senator De Lima tungkol sa pagkakasakot niya sa droga para malaman ng taong bayan na totoong sangkot o hindi para matapos na. Maraming salamat, Victor Kasipong, Tableria, Macabebe, Pampanga. Kung natatandaan nyo ng Senate confirmation hearings sa De Lima for DOJ Secretary, ay todo deny niya na may lover siya na driver. Kasi doon unang lumabas si Sandra Camnon, di ba? Ngayon, inaamin na niya na... Inaamin na ba? Implicitly at todo deny naman ngayon na involved siya sa droga pero wala na siyang kredibilidad. Dinadaan na lang niya sa drama at tapang-tapangan. Bukin na siya. Si Andy ulit. Ikaw talaga, Andy, Well, alam mo, Arlene, sabi nga natin, on both sides, no? Kasi naalala mo yung ang statement niya ang statement nitong si De Lima, baka ito isang joke daw yung Matrix, no? Sabi nga, baka pagdating naman ng huli, mga kababayan, baka mauwi na naman daw sa biro ito. Pero alam mo, minsan, doon sa mga advisor na naman ni Duterte, ako, sabi ko nga sa inyo, bilib na bilib ako dyan.
minsan sinasabi ko, bantayan ninyo po ang presidente natin kasi minsan may mga pinapangako siya na hindi nakakatotoo eh. For example, sabi niya, dodoble mo yung sweldo ng mga polis at Next sundalo. year daw. Tapos nung pala next year, sabi, may sinabi siyang August. Tapos di nagkaroon ng mga adjustment. O, di ba? Hindi rin makakatotoo. Incremental, may dagdag sila, tigli 5,000. Tapos sabi niya, yung ang sinasabi niya, yung mga may hirap, bibigyan daw ng bigas. Di ba? Na tigti 20 kilos, something like that. Sinabi ngayon ng Department of Finance, hindi kayang ibigay. Oh. Sinabi pa niya na magtatayo ng rehab. Oh. Sabi naman, next year pa, dahil wala pang budget tungkol doon. So, sinasabi ko na marami pa siyang sinasabi na pagdating doon sa mga cabinet member niya, hindi deny. Diba? Dinideny. At siyempre, like for example, yung mga e-games. O sabi niya, hindi, dapat yan, tanggalin natin, sumisira yan. Tapos ngayon, may bago naman siyang sinabi. As long as malayo siya sa mga simbahan, malayo siya sa mga schools, ano iisipin ng taong bayan? Baka na-reglo na naman, parang ganun ang dating. So dapat kasi, kung may firmness ka, dapat ganun ang gawin mo. Tama, Arlene, di ba sinasabi natin? Kumbaga, ang sinasabi mo dito, oo, yan, maganda yung track niya. Suporta Maganda, natin siya sa bilib droga. tayo, Oo. Pero, may mga binibitiwan siya ding sa salita Oo. because of excitement, di ba? Yes, oo. Na ang totoo, hindi kayang ipatupad. Yes, hindi oo. kayang i-meet. He's playing to the audience. Oo. Diba? Like, halimbawa sa mga sundalo, di ba lagi niya sinasabi, gawan nyo ng paraan, di ba? Oo. Pero hindi basta pwedeng gawan ng paraan kung ang susundin ay yung sistema ng pagbibigay ng pondo sa mga ahensyang yon, di ba? Unless talagang makaisip ng paraan itong si Jokno para matugunan yon, di ba? Kasi kaya ako pinupunto yung yung online gambling. Sapagkat sa totoo lang, talagang nagalit siya dahil yung mga e-games nagkalat lahat ng kanto. Tapos di ba nung binanatan niya, oligarchs yung PIN, tuwan-tuwan tao. Ay, salamat, sabing gano'n. Antindi na nangyari. Talagang talagang hindi na niya pinagbigyan yan. Bagsak, sabi ngayon yung PIN. I-offer ko na lang yung shares ko. Inyo na lang, gobyerno, para magpatayo kayo ng rehab. Tama, di ba? Ganun nangyari. Sabi ng tao, sige, bahala ka. Basta importante, yanig ang gambling. Yanig ang minahan. Yan ha. Pero bigla nag-interview, sinabi niya ron, sa akin okay lang naman yan. Basta importante, wag lang malapit sa simbahan. Sabi ko, iniisip tuloy na marami. Parang naayos na. Parang nag-U-turn ka. Oo, nag-U-turn. But parang lumambot kang bigla. Kaya medyo, ako rin, sabi ko, teka muna, parang, you're talking of billions na ang ganda na sana, nasa atin na yung pera ng, sa e-games, talagang alisin mo naman talaga sa kalyo. But parang bumaliktad, meron bang bumulong? Hindi naman siguro bumulong. Pero ang gusto niya sigurong sabihin, kasi nga nung nagalit siya, di ba? Hindi niya kinwalify kaagad eh. Galit ako kasi ano na yan, yung mga simbahan. Alisin mo na yan. Oo, yung mga malapit sa eskwelahan. O, pumalap si Andrea, tinanggal niya. Ang nakita ko kasi sa kanya, minsan magsasalita siya pero hindi, yung sa isip niya siguro, naka-read between the lines na yung the audience, di ba? The majority is listening to him. Pero ang totoo nun, nagkakaroon kaagad ng conclusion, mabilis mag-isip yung presidente, di ba? Na kaagad siya doon sa conclusion, pero hindi niya pinapaliwanag, kaya pag nagsalita siya ulit na following parang parang kumambyo, di ba? Parang nagkakaroon ng kulang, Tawag di ba? sa atin nun balentong. May isa pa. May isa pa, di ba? Sinasabi nga natin, yung kay Peter Lim. Pinag-uusapan din ng tao yun. Paano ka nagkaroon ng audience man sa Malacanang? Pagkatapos ang sinasabi nila ba to, nag-report kay Peter Lim yung Kerwin Espinosa. Di ba? Asa na ngayon yung Peter Lim? Anong linya niyan? Paano napunta kay Digong? At personal pang pumunta sa kanya. Bakit? Sabi ko nga, sinapolis nga mismong kay Presidente Pinoy. Arlene de la Cruz, Jake Madarazo, Banger Story. Kaya nga sinasabi natin dito, mga kababayan, baka darating ang panahon na ang taong bayan parang hindi na siya paniniwala. Ngayon may bago na naman siya sinabi. Ang Malacanang Palace daw dapat tanggalin na yung Malacanang. Ako pabor ako doon. Pabor ako doon. Bakit? Sabi nga natin. Bakit naman? Naalala ko kasi yung mga Spanish Governor General dyan Tama, di ba? Ang maganda, napunta ka naman ng Korea. South Korea, ang tawag nila, the Blue Palace. Ganon. Wala yung Malacanang.
alam mo, ng Espanyol lang sumakop sa atin eh. Hindi ba pwede ibahin ang pangalan? Ang gusto niya, People's Palace. Oo. Ibahin na lang ang pangalan, Oo, di ba? ganun nga. Pero syempre, maraming sentimental dyan sa Malacanang. Sa pagpapalit ng pangalan. At sinasabi niya, papasukin mo yung tao niya. Hindi kasi sentimental ang tingin niya sa mga sa palasyo ng Malacanang. Anong tingin niya? Di ba may mumo doon? But back on the campaign against drugs. Ang inaabangan ko, alam mo, yung pag-alis ano? niya, September 4, pupunta siya sa Southeast Asian country. Yan. Ito yung kanyang performance. Yes, tatlo yatang bayan na pupuntahan. Ang inaabangan ko, hindi pagpunta niya. Yung sasabihin niya. Hindi, ang inaabangan ko, i-appoint ba niya si Leni Robredo as officer in charge? Diba? Kasi si Pinoy, kailan hindi niya pinagkatiwalaan si Binay. Sino nga executive secretary ni ano? Diba si Ochoa? Si Ochoa. Hindi, ngayon si ano? Si Miguel Dea. Si Miguel Dea. Ngayon, yan ang tanong natin yan. So, abangan natin. So, pag hindi niya inappoint si Leni Robredo, abay, ibig sabihin nun iba yun. ang ibig sabihin nun, may plot. Wala siyang tiwala. Pero cabinet member niya. Cabinet Si member Binay niya. cabinet member din ni Pinoy. Pero ni isang beses, hindi niya ginawang officer in charge. Ang layo ko naman mag-isip. Pero, Yun na kaagad. pero ang tingin mo, hindi kasi di ba kanina, issue yun? pinag-usapan na kasi Kung ikaw kaagad sino? natin Ikaw kanina. si Digong, advisor ka. So, aalis ka ngayon, ilang araw? May sagot na ako dyan. Ano? It's my prerogative. Hindi nga, ikaw tinatanong nga kita eh. Hindi nga prerogative ko. Di ang i-appoint ko ay kung sino pinagtitiwalaan ko. Hindi, kaya ako tinatanong sa'yo, dahil pag... Ikaw ba? Iiwanan mo bahay mo? Hindi nga. Kailangan magbantay. Kapag nag-OIC si Lenny, ito ang kakantahin niya. Baka hindi na makabalik. Kakanta siya. Nang ganito. Sa tingin mo ba naman, walang araw-araw nag-feed ng statement from Lenny? From Lenny to Digong. Mr. President, aalis ka. Ako na. Lyrics. Madam OIC. Sana'y wala ng wakas. 3 araw lang, grabe. Hindi, ang sumutsuara Liberal Party. Wala. Paglalambing sa iyong piling ay ligaya kung May ang payat walang mo na Sharon ngayon. kahambing. Si Sharon. Kung di malimot ng tadhana, Kunyari pa, lyrics ka pa. bigyang tuldok ang ating ligaya. Wag na lyrics, sa ulado ko. Sa ulado ko, nahalata na ni boss. Katapusan, kitang iibig. Hindi ba para kay ano yan? Kay Warren? Hindi. Para kay ano yan. Iibigin yung pwesto. Hindi totoo yun, ha? Sa totoo lang, boss. Bago pa nanumpa si Digong, may mga sektor na talaga na pinag-uusapan. Paano may upo si Lenny? Grabe. Ang daming papatay eh. Diba? Ang dami papatay negosyo. Tinan mo. Kaya hindi sumasakay ng presidential plane. Alam mo ba, hindi ko alam mo kung bakit. Baka bumagsak. Kaya magsaysay yun na niya. Naalala niya. Diba? Sumasakay din siya ng eroplano. Pero commercial. Pero private niya. Sabi niya gano'n, subukan nyo na pabagsakan nito. Maraming kasama. Hindi, yung kaya magsaysay, lahat kasama. Isa lang nakaligtas eh. Si Nestor Mata. Na tatay ni Jan. Ang ating kakahuin. Yan ang ating mystery song ngayon. Sana'y wala Ang team song ni Vice President Leni Robredo. Hindi pa nga dumarating dun sa pag-alis yan na kaagad. Kung i-appoint siya. Ano tingin mo? Hindi. Talagang Hindi. Ibig sabihin. Ngayon ay pag-asa. Hindi siya appoint. Ganun tingin mo? Oo, hindi. Kuya appoint bigla. Hindi siya na pagsabihan ng tama. Bigla kang magsasalita ng ganito. Kung di malimot ng tadhana, bigyang tuldok ang ating ligaya. Walang hanggan ay hahamakin, pagkat walang katapusan, kitang iibigin. Nakadilaw ako ngayon, bagay. Ay, mustard pala. Bantuwa si Rose, upang landas mo'y masundan,
Kahit Ako'y iyong saktan, hindi kita maaring iwanan. Kahit ilang awit ay aking aawitin, hanggang ang hilig ko'y maging himig mo na rin. Kahit ilang dagat ang dapat tawirin, higit pa riyan ang aking gagawin. Di lamang pag-ibig ko, bumig. di lamang bumigay ibibigay sa ngalan ng pag-ibig mo, higit pa riyan aking mahal ang alay ko. Alam nyo, ang title ho ng kantang yan, kapag nag-OIC si Lenny Robredo, magbabago yung kantang yan. Teka muna, inuunahan mo agad. Alam mo magiging pangalan? Ano? Title yan, Goodbye Digong. Goodbye, Digong. Uy, totoo bang may plano? Ako Ano? naniniwala. Eh, sa dami ba naman? Ganito yun, ha? Sign. Tignan mo yung mga sign, ha? It's a $100 billion drug industry. Oh, ha? Isipin mo. So, ibig bang sabihin yung mga, halimbawa, ang Commission on Human Rights, the United Nations may come in and investigate, di ba? Genocide, crimes against humanity na ang binabanggit, di ba? Ang Supreme Court nagsasabi na baka may anarkiya na to stop this seeming anarchy or direction towards anarchy. Tapos meron kang Vice President na nagsasabi na bakit hindi kayo nag-iingay, taong bayan? Pero tandaan mo, Hindi kayo may nagagalit. eleksyon ng Amerikano. Oo. Ang eleksyon ng Amerikano, kapag demokrasya ang mga leader ng mga bansa ngayon, bumabagsak. They like dictators today. Tama ba, di ba? Gusto nila strong rulers. Kasi ano nangyari? Nakita mo, nawala si Saddam, nawala lahat. Sila Gaddafi. O yan, ISIS na ngayon ang kalaban nila. Miss Arlene Tibak Pwede ba Mandirigma. iba? Gusto Kantay mo ko uli. yung kay Laila. Alam mo kung ikaw si Lenny, Ano? kantay mo lang, 2 linya lang. Kahit na ilang tinik ay kaya kong tapakan. Tuto talaga to. Ang paraan. Sige mo, magbe-break na kami. Oras, alas 8:31 ng umaga.